Ako, nakalaki. Ako po humingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Lalo na po sa amin dalawa. Napag-uusapan na po yun namin yan. Pero mali po ang pangyayari na ito. Naging nakikinasira pa ng PNP. Ito po pangyayari na ito ay aking pansarili lamang na hindi po pangkalahatan na pulis. Hindi na isalba ng paghingi ng tawad ng pulis na ito ang ginawang pambubugbog sa kanyang kinakasama sa Bulacan. Ayon kay National Police Commission, Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, tuloy ang kasong isinampa nila upang maturuan ng leksyon ang masamang asal ng pulis. Wala pong epekto. Tuloy po ang kaso laban sa pangit na to. Nakasuhan na ho siya ng criminal case ng Philippine National Police. Nagsampan na rin po ng kasong administratibo ang biktima dito sa National Police Commission. Sinabi ni Commissioner Calinisan na kahit pa magkasundo at magkapatawaran ang suspect at biktima, hindi na nito mababago ang desisyon ng ahensya na ituloy ang pagpapanagot dito. I don't care. Kasi ang pinag-uusapan dito fitness ng police. Are you fit to wear that uniform? Are we going to allow a rogue cop who literally hits people because he doesn't get his way? Pumapayag ba tayo na ang nakasuot ng uniforme, nagbabantay sa atin, kaya mambugbog ng isang mahinang sibilyan just to get his way? I will not allow that. Tumanggi naman ang biktima na magbigay ng anumang pahayag. Punto ni Commissioner Calinisan, hindi dapat nananakit ng kahit na sino ang isang pulis, lalo na ng kababaihan. Ito po ay huwag niyong tularan. Kung sino man pong pulis ang nanonood nito, huwag niyo pong tularan itong pulis na to. Sa mga mamayan po na nanonood ngayon, pagkatiwalaan po natin ang ating kapulisan. Pero ito pong taong to ay halimbawa ng isang bugok na pulis. Hindi po ito nagre-represent na kung sino ang Philippine National Police. Kaya ako natin binibilad dito para hindi ho pamarisan. Kami po sa mga kapulisan po ng Bulacan ay hindi po tinotolerate ang ganitong asal ng isang pulis. At ang anumang gawain na hindi po naayon sa batas ay kailangan managot. At ito nga po ay inaksyonan natin agad-agad. Hindi po natin ito pinabayaan, bagkus kinasuhan na po natin siya ng criminal case at ongoing na rin po ang kanyang administrative case. Binigyang diin ng Napolcom na hindi natatapos ang pagiging pulis ng isang alagad ng batas kung hindi na ito naka-duty. Hindi porket ikaw ay off-duty na rin ang tungkulin mo sa sambayanan. Meron kang tungkulin sa lahat na magsilbi ng tapat. Kung wala kang planong magkaroon ng ganong commitment na panghabang buhay, huwag ka na pumasok sa pagpupulis, huwag ka na pumasok sa government service. Dahil ito ay ating sinumpaang tungkulin. Dahil sa insidente, nais din ni Commissioner Calinisan na higpitan ang recruitment sa mga nais na magpulis. Ang pagpasok sa PNP ay dapat stringent yung proseso. Dapat yung neuropsychological exam, yung complete background investigation. Ano bang mga klaseng tao ang pinapapasok natin dyan? Dapat tanggalin ka na para makakuha tayo ng mas matinong pulis na bago. Kung ganyan lang din naman ang pulis na mananatili, wag na lang. Dapat ka nang tanggalin. Ang naturang pulis ay naka-restrictive custody na sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga habang umuusad ang kaso laban sa kanya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.